Medyo matagal na nga na hindi ako nakakapagluto nitong ginataang kamuting kahoy. Dito kasi sa amin medyo mahal nga yung kamuting kahoy, pati na nga rin yung niyog. Kaya hindi ako nagluluto nito. At bukod nga doon, iniisip ko pa na pagka nagluto ako nito, ako lang din naman yung kakain at baka hindi ko pa nga maubos. Kaya hindi talaga ako nagluluto. At nung naluto na nga, nagulat ako at gustong gusto nga ng mga chikiting ko, pati na nga rin ni Isdi. Para naman sa ulamin namin, itong bangus nga yung pinabili ko. Pinaksew ko lang yan pagkatapos nagsapaw ako ng isang pirasong ampalaya. Hello lang ga, magandang araw. Nung nakaraang linggo pa pala itong video ko, maaga pa nga lang nagpunta na si Isdi sa palengke para nga bumili ng ulamin namin para sa tanghalian. Pinapabili ko lang siya ng isdang pangpaksiw. Pagkatapos nagpapabili nga rin ako sa kanya ng kamuting kahoy at maggagata ako. Paubos na nga rin pala yung binili kong bawang nung namalingki ako nung nakaraang, kaya nagpabili ako sa kanya. Kasama pala ni Isdi mamalingki yung mga chikiting ko at sa pinagbilhan niya nila ng kamuting kahoy, nakita nga nila na may tinitindang manggang hilaw kaya bumili na nga rin sila. Nagluluto pala ako ng paksiw, gusto ko nga na nagsasapaw ng mga gulay, minsan talong, minsan naman ampalaya. Bago sila umalis ng bahay, sinabihan ko na kung alin yung mura doon sa dalawa, doon sa talong o ampalaya, yun yung bilhin niya. Pagkarating dito sa bahay, ampalaya nga yung binili niya. Ganun kasi ako mamalingki. Sa mga isda, pinipili ko yung mas mura, pero yung maayos naman. Pagdating naman sa mga gulay, pinipili ko kung ano yung pinakamura. Itong kamuting kahoy pala na binili niya, 2 piraso lang yan pero 90 pesos na nga. Sabi ko nga dapat hindi na siya bumili at napakamahal. Kaya pagka si Isdi nga yung pinapamalingki ko, hindi talaga ako nakakatipid. Kagaya nga ngayon, bumili siya nitong kamuting kahoy kahit na medyo mahal. Pero kung ako yung namalingki niyan, kahit nagaano ko pagkagusto kumain nito, pagka nakita kong mahal nga, hindi na ako bibili. Kaya kapag hindi nga ako sobrang busy, mas gusto ko ako yung namamalingki ng mga pang-stock namin pang ulam dito sa bahay para nga medyo nakakatipid. Pagkatapos ko pala mabalatan yung mga kamuting kahoy, hiniwa ko nga sa medyo maliliit para nga mabilis maluto. Pagkatapos pinangsabaw ko yung pangalawang piga ng gata. Tsaka ko na nilagay yung unang piga nung malambot na nga itong kamote. Nung mga nakaraan pala, halos araw-araw yung inaalmusal ko nga nilagang kamote. Minsan hanggang tanghalian pa at umaabot pa minsan ng hapunan dahil ako lang din naman yung kumakain. Pagka napaparami ng bili si Isdi, pagka nagkakape ako sa umaga, yun na yung kinakain ko. Pagdating naman ng tanghalian, hindi na ako kumukuha pa ng kanin at yung kamote na nga lang yung kinakain ko. Iwan ko ba dito sa mga kasama ko sa bahay? Madalas naman ako magluto ng ganun pero ako nga lang din yung kumakain. Kaya natatakot ako magluto nitong ginataang kamuting kahoy dahil napakamahal nga ng kamote, samahan pa nga ng gata at asukan. Pagkaluto ng kamote, sunod ko naman yan na sinala nga itong paksiw na ulamin namin para sa tanghalian. Itong kamote pala, una pinatikman ko nga kay Isdi kung sakto na nga yung tamis dahil sa amin siya nga yung pinakamahilig sa matamis. Pagkatapos nagustuhan niya na at sakto naman na daw yung tamis. Nung natikman naman ng mga chikiting ko, nagulat niya ako at gustong gusto nila, pati na nga rin si Isdi kaya mayat maya nga yung kuha nila. Pagkatapos ko sila mabigyan ng kamote, hiniwa ko naman itong ampalaya na isasapaw ko dun sa paksiw. Minsan yung kalahati lang nito yung sinasapaw ko at yung kalahati naman ginigisa ko, nilalagyan ko ng itlog. Yung mga chikiting ko kasi kumakain sila ng ampalaya basta dinadamihan nga yung paglalagay ng itlog. Kaya nga lang ngayon nagtitipid nga ako sa gaas. Kaya nilagay ko na nga lang lahat dito sa ibabaw ng niluto kong paksiw. Kumakain din naman sila niyang, kailangan niya lang sobrang lambot nitong mga ampalaya. Adobong paksiw nga rin pala itong gusto nila ngayon. Kaya naglagay nga ako dyan ng kaunting toyo pati na nga rin ng mantika. Gusto ko sana tirahan to ng kaunting sabaw. Kaya nga lang hindi ko nabalikan kaagad pagkatapos ko nga maisapaw yung ampalaya. At nung binalikan ko nga sobrang kaunti na nga lang yung natirang sabaw. Habang inaantay ko pala na maluto yung paksiw na sinalang ko, mayat maya naman yung pasandok nila Isdi dito sa ginataang kamuting kahoy. Sobrang nagustuhan nila to kaya for sure magluluto ulit ako nito sa mga susunod na araw. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!